day. So ayan mga kasipat, good afternoon sa inyo. So another day, another vlog na naman tayo sa bagong unit natin na nasalang na sa raffle mga kasipat. And this will be drawn on August 14, 2026 mga kasipat. So good luck sa mga lahat ng sumali sa paraffle natin. Kung sino mga makakuha nito, God bless you. And then mga kasipat, kung makikita nyo itong area, dati nung pumunta tayo dito is marami pang damo. Ngayon hindi na dahil naramdaman na nila ng tubo ito mga kasipat. And then malakas yung hangin ngayon. It is because meron tayong bagyo dito sa part ng Luzon. And kung may bagyo doon na part dito sa amin is minsan umuulan or minsan hindi naman, pero malakas talaga yung hangin dito sa amin. At lalo na dahil nasa tabing ilog lang po tayo mga kasipat. And ayun, balik tayo dito sa ating unit mga kasipat. This unit was made by RJ Carpio from Niva Ecija mga sipat. So, actually this is tactical sana mga sipat. Kaso nga lang, ang nag-ask tayo sa kanya na kung pwede customize na gawin na lang wood stock. So, ayun. So, yung gumawa ng wood stock natin mga sipat, si Sir Rigel de la Cruz. Ayun, big shoutout sa iyo Sir. And yung kahoy nito mga kasipat is mahogany lang. So yun mga kasipat, this unit is hindi po CNC. Ito po ay mano-manong manual na lamang na ginawa mga kasipat. Made only in the Philippines at hindi ito nanggaling sa abroad or international na mga maker mga kasipat. So anong ba yung mga kasama niyang attachments sa kanyang semi-automatic rifle mga kasipat? So yung kasama is yung kanyang receiver. Wala pong tatak ito mga kasipat, and lahat ng internals dala na yan. Then yung barrel ng 14 inches nandyan din nanggaling sa kanya mga kasipat. And ayun, yung shroud siya rin gumawa. Meron na ring silencer at merong spring ito mga kasipat sa loob. So hindi ko na mabuksan dahil wala po tayong dalang tools dito mga kasipat. And Taiwan reg lang po ito kanyang gamit. So yung regulator niya, so hindi po siya sabihin natin na mahal. Ito po ay budget meal na Taiwan reg mga kasipat. Mabibili natin yan sa Lazada or Shopee mga kasipat. And we also have tank. Ito po ay 0.35 liters mga kasipat. So carbon fiber. Ayun. And yung kanyang output pressure mga kasipat is nasa 1,800 yung nakaset dito. And naglagay na rin tayo ng hangin dito mga kasipat na 3,000 PSI. So ayun, yung gagawin natin ngayong araw is test natin to. So may groupings lang tayo mga kasipat dahil malakas yung hangin. So napaka-importante tayo makapag-zero nito mga kasipat. So groupings lang gagawin natin. And then meron na parang siya kasama na magazine. So 10 shots na magazine. So sample, pag wala kayong magazine, pwede nyo ito mabili sa Lazada or Shopee mga kasipat. So ayun. And 10 shots yung magazine niya. So try natin muna mag-groupings doon sa aking standing target mga kasipat na plywood. Bubutasin natin yan. Tingnan natin kung saan siya nag-groupings. And babarel tayo ng ating spinner doon, metal spinner. Then dahil wala tayong tools na dala, nakalimutan natin. So mag-classmate na kami na mga makakalimutin na mga erganero mga kasipat. So nandito na tayo, hindi na tayo makauwi dahil malayo masyado. So ang gagawin natin is mag-compensate at adjust yung mga kasipat. Hindi natin ma-adjust dahil wala akong dalang allen screw mga kasipat. So and after that, may nalagay na tayong 5 Yakult dyan mga kasipat. Babarilin natin yan, tingnan natin kung tatama tayo. And the same time, di na natin ma-check yung accuracy niya kasi nga kulang din ako sa hangin mga kasipat. So isang bote lang talaga, wala na akong dalang tawag dito scuba tank mga kasipat. So wala tayong reserba. So ang gagawin natin yun lang, groupings, tira sa target spinner natin, and then sa 5 Yakult mga kasipat. And yung distance pala natin sa target is nasa 27.5 meters mga kasipat. So ayun, stay tuned lang po kayo. And then
try natin iputok yung ating unit dito mga kasipat. So yun mga kasipat, naglagay na tayo. 4 pellets lang muna. Then hanapin na natin yung groupings niya. And then di na natin ikakat itong video para clear at makita nyo kung anong nangyayari sa pag-review natin ng unit na gawa ni Sir RJ Carpio mga kasipat. And ayun, yung ating bala is mature mga kasipat. So 5.54 yung head size diameter nung na resize natin. Ang problema yung isang box kanina is na mix natin. So just in case magkaka-stoppage tayo dito mga kasipat. So try lang natin yung groupings muna. Recording na naman yung cellphone natin. Yan nga, sabi ko nga sa sobrang makakalimutin kahit yung riser natin di natin dala. So sige lang, tuloy pa rin tayo mga kasipat. So hanap lang tayo ng eto, dito tayo magpo-point of aiming. Okay. So, putok ulit. Ayan. Ayan, oh. Tumabas yung isang bala. Then, load tayo 10. Nakita din naman natin kung saan siya nag-groupings mga kasipat. Then, bira tayo sa tawag nito, metal spinner natin. So, ayan. Mahirap is yung hindi natin na-resize is medyo masikip din ipasok sa magazine. That's why pag mag-stoppage mamaya, sure na sure yung unresized yung magsa-stoppage nito mga kasipat. And ayan, yun nga pala mga kasipat, di na natin to kakat para makita nyo naman yung ating ginagawa. So walang cheat ito mga kasipat, honest reaction lang, honest testing sa unit na gawa ni Sir RJ. And ayun, try natin iputok dito. So compensation na yung gagawin natin dahil wala nga tayong dalang allen screw mga kasipat dahil niiwan natin, so hindi natin ma-adjust yung ating adjustable mount. So babalik lang tayo next time dito mga kasipat para magalaw itong scope, ma-adjust at makapagpatama tayo ng maayos para maganda din naman yung kuha ng ating vlog ngayon mga kasipat. And then kung ano man ang mangyayari dito mga kasipat sa ating pag-review ng kanyang unit, ibig sabihin yun yung actual na nangyayari sa unit niya o yun yung actual na performance ng unit niya. So nakadepende na lang to sa atin bilang shooter at bilang owner nito kung paano adjustin mga kasipat at paano pagandahin yung kanyang patama. So let's try the spinner. So ito muna. Okay, recording, ito muna. Okay, another stoppage. Putok lang natin, baka medyan sa pellet, yung pellets na sa loob. Okay, wala. So kasa. Balik ulit. Okay, stoppage. Kuha ng magazine na ba? Okay. Ayan. Ito yupi. Pero putok lang natin para sure. Okay. Clear, walang pellet sa loob. Ulitin natin. Okay. Kasa ulit. Ayan o.
So hindi mapasok yung pellet sa loob mga kasipat. Meron siyang gas-gas dito sa kanyang head. So ibig sabihin hindi siya makapasok dun sa kanyang butas dito sa may barrel mga kasipat. So medyo malakas siguro yung pagkapasok natin. So dandahanin na natin. Ayan. Okay. Then isa pa. Okay, parang dalawang pellets yun mga kasipat. Kasahin na natin. Ayun, dalawang pellets nga yung pumasok. Naging automatic siya mga kasipat. So ito pala yung first time na pinotok natin siya. Putok lang natin, baka may pellet pa na makapasok. Okay, wala na. So last pellet sa malaking metal target. Okay, goods. Then load ulit tayo ng bali 10. Tingnan natin kung makakatama tayo ng maliit sa taas na spinner. Next time pag bumalik tayo dito mga kasipat is magre-resize na lang ako ng pellets 5.54 head size diameter para sure na maganda yung pagputok natin, dire-diretso. Ayan o, katulad nito hindi na resize ang sikip ng isang pellet. Okay. So yung na-resize is madaling ipasok. Okay, doon tayo sa maliit. Try natin kung matatamaan natin. Check yung side cam, good trend, firing. Okay, double pellets yung lumabas. Okay, another stoppage. Kasa. And putok. Okay. Sure wala siyang pellets. So kunin natin yung yupe. Para putok ulit tayo. Okay, goods na goods mga kasipat. Nice. Putok na natin para sure. Ayan, pinutok natin para sure lang kung mayroong pellet sa loob ng barrel. Meron nga, so yan, nakatama pa tayo ng spinner. Next na gagawin natin, try naman natin yung Yakult na 5 piraso. So yung Yakult na yan mga kasipat is binigay lang yan ng tindahan sa atin dahil expired na. So yan yung gagawin nating target ngayon. At dahil hindi na naman yan maiinom dahil expired, yan yung purpose nya. So 5 shots yan. So maglo-load lang tayo ng another 10 shots kasi baka mag-enjoy ako sa spinner. Ang ganda patamaan eh, hindi ka na kasi kakasa. Kung hindi lang magkaka-stoppage mga kasipat, hindi ka kakasa at mauubusan ng pellets. So let's try again. Okay, so hanapan natin naman ng posisyon. May nilagay na tayo yung Yakult yun mga kasipat. Susubukan natin patamaan. Check natin yung ating side cam. Ayan, positive. Ito record, firing. Wow. Next. Okay. Kasa. Then putukan natin baka may pellets pa. Okay, wala. Yupe yung pellet sa loob. Okay. Sayang, maraming lumabas.
yupi. So ito yung Yakult. Okay, 2 down. Nako, yupi na naman. So kung sino man mananalo nitong ating unit mga kasipat, manonotice nyo masakit lang sa tenga kasi meron siyang blowback. So natural lang yan sa semi-automatic mga kasipat. So dalawa na is tinamaan. Ay, aray ka. Yeah, may pellets nga. Goods. Ay, di pa pala ako kakasama kasi pat semi-automatic nga pala ito. Nakalimutan ko na naman. Okay, last target. Ayan. Op. Dahil lang. Kaya nakatama. Okay, wala ng bala. So, meron tayong 5 pellets na natitira mga kasipat. Wala na tayong pellets. So, sayang. So, next time pagbalik natin dito, ramihan natin yung pellets natin. Ang dami nating nasayang na pellets. Dahil hindi pa natin na-test ng maayos. So, tinatry natin tong unit mga kasipat para makita nyo yung mga errors, ano yung mga kailangan ayusin para next time maging maganda yung ating mga patama. So yan yung purpose ng ating vlog ngayon. So kuha lang tayo dito ng walang yupi, daming yupi. Ito yan walang yupi uy, wala ding yupi. So try natin ulit. Malakas yung hangin eh. Okay, goods. Natapos rin sa wakas mga kasipat, nakatama rin tayo. So sa pagkasalang ng unit yung diferensya natin dahil nagkaka-stoppage tayo mga kasipat. So next time babalik tayo dito at subukan naman natin ulit na bumarel. Ayusin lang natin yung mga may mga diferensya. Then try natin next time. Balik tayo dito mga kasipat bago natin maparapol ito. Para pagdating sa mananalo is wala na siyang problemahin mga kasipat. So yun mga kasipat, bale na-test na naman natin. So ito yung una yung putok sa field at malakas yung hangin pero nakakatama din naman siya mga kasipat. Nagkakaproblema lang tayo dito sa pag-load natin ng pellets dahil nag-stoppage siya mga kasipat. And ayun, minsan-minsan nagiging automatic siya, so hindi pa natin na-adjust yung kanyang trigger assembly, yung trigger niya. So a-adjustin pa natin yan and then magdadala din tayo ng ating Allen screw dito next time para ma-adjust yung scope natin, para ma-zero natin siya sa ating mga targets. And magre-resize din tayo ng pellets natin at 5.54 head size diameter mga kasipat para maganda at hindi tayo magkaka-stoppage dito. And siguro sa magazine rin yung diferensya. So makakabili din naman tayo nito sa Shopee at Lazada mga kasipat. So try natin bumili
bago maiparapol. And the same time, bago pa tayo magtapos sa ating video mga kasipat, is magsha-shoutout muna tayo. Ayun, sa gusto pa lang magpa-shoutout mga kasipat, comment down below na lang. And pakilagay na rin ang inyong address mga kasipat para ma-shoutout natin next time. Big shoutout kay Sir Heidi Santella. I don't know kung babae o lalaki ito mga kasipat, pero big shoutout sa iyo. So, ayun, na shoutout ng kita. Sir Lino Pagtanat. Ayan, so shoutout from Saudi Arabia. Damnam, Saudi Arabia. So, big shoutout sa iyo, sir. And then shoutout din kay Jude Patling Grau Vlog. Ayan, so from Team Sambuanga Mallard Hunter Shooting Club. Ayan, so big shoutout sa taga Sambuanga dyan sa inyo, sir. Big shoutout sa inyo. And then ayan pala, ito pala si Ma'am Heidi Santella is from Niva Ecija. Ayun, big shoutout sa iyo. So yung maker is taga Niva Ecija. So next is big shoutout Marvin Yours Vlog. So from Davao de Oro. Ayun, big shoutout sa iyo, sir. And then big shoutout din sa kay Hunter Noli. Ayun, so big shoutout sa iyo, sir. And ayun lang yung mga nagpapa-shoutout na kasipat. So bago pala magtapos ng video natin, nagpapasalamat muna ako kay Sir RJ Carpio sa pagpa-experience ng kanyang unit sa atin. And ayun, may babaguhin lang tayo ng konti dito mga kasipat. Nakita nyo naman kung ano yung mga diferensya na nangyari sa pag-linking natin dito. So i-innovate lang natin, pagandahin natin para maganda din naman yung mga patama mga kasipat. So big shout out Sir RJ Carpio sa napakagandang unit. So hindi ko na-hype yung kanyang unit mga kasipat para makita nyo kung ano yung diferensya at ano yung maganda sa kanya. So actually napakaganda rin naman gamitin dahil sino bang makakagawa? Local made, Pinoy yung may gawa, hindi international pero nakakatama. So yung problema lang nito sa akin and meron din sa unit pero aayusin natin yan mga kasipat. So simple lang yan, dahan-dahanin natin and next time pagbalik natin dito sana is maging maganda na yung kanyang mga patama mga kasipat. Ayun, so maraming salamat mga kasipat. At ayun, kung may natutunan kayo sa video ko, pakilike na lang, share my video and subscribe na rin mga kasipat para makapag-continue pa tayo gumawa ng mga vlogs or mga videos regarding sa PCP mga kasipat. And ayun, libre po yan, wala po yung bayad. And then pwede nyo rin pong i-click yung notification bell para updated po kayo sa susunod na mga videos natin mga kasipat. Ayun, so uwi na tayo. Maganda yung panahon ngayon dahil parang uulan na parang hindi mga kasipat. And sa lahat ng napinsala ng bagyo dyan sa part ng Luzon, especially sa NCR, sa mga babaeng area mga kasipat na mga nag-give views sa video natin o subscriber natin, mga supporter natin. So ingat po kayo dyan, always pray. Sana po nasa maguputing kayong alagayan mga kasipat. And ayun, sa lahat, always tandaan, God bless you all and keep safe always.